Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ay wait lang, Happy New Year pala, hindi ko kayo natin Happy New Year! And for today's video guys, we are going to Thailand! So I think Thailand is my most visited country. Pang ilang beses natin sa Thailand. I think this is my 4th or 5th visit to Thailand, and hindi tayo nagsasawa. So yeah, ano ba yung mga requirements ngayon? Same pa rin naman yung requirements from last time guys. So for Thailand, for Filipino travelers going to Thailand, of course valid passport, you need a flight ticket, and then yung e-travel. Ako guys, yun na lang talaga yung hinahanap sa akin lagi. Kahit saan ako magpuntang bansa, yun na lang tatlo yung unless kailangan ng visa na bansa. Pero kung hindi kailangan ng visa, ayun na talaga, passport, flight ticket, and then e-travel. Yung online lang yun na e-travel. Yung mga hotel, hindi na talaga hinahanap sa akin. But yung mga nagko-comment kasi kailangan ba ng hotel, if it's your first time, I think better, or kung hindi kayo, I'm not really sure, it's better na may hotel booking na lang. Kasi the immigration officer might ask. Ako hindi na sila nagtatanong. Ngayon nga si ate girl, like, chinek niya lang yung mga passport ko. Ito yung pinaka wala talagang tanong na immigration. Kasi chinek niya lang yung passport ko, tapos parang nung nakita niya maraming stamp, camera, sabi niya camera, parang pinakita niya na agad, picture na agad. Pero if it's, I'm not really sure, kasi para sa akin hindi required yung hotel booking. But baka kasi matsyempuhan kayo ng immigration officer na maghingi sa inyo. So I think better na may hotel booking. Or kung proof of accommodation kung saan man kayo mag-stay. And then what else? Ay, may nabok pala ako na eSIM guys. May share ako sa inyo. Like meron akong na-discover na eSIM. Actually, si Leo ang nagsabi sa akin dito nung nag-Japan kami. Hindi na kami bumili ng physical SIM, na gano'n lang kami, eSIM, kasi nga nawala yung SIM ko sa Korea. So medyo natakot ako na bumili-bili ng mga SIM, or I think I want some better ways. So ayun, eSIM, you just need to download this app. It's called, nakikita niyo ba? Parang hindi niyo kita. Airalo. Spelling niya is A-I-R-A-L-O. Airalo pala. Mali pa yung sinabi ko. Airalo. So ang gagawin mo dito, parang you have the option to buy like local SIM. Local SIM is SIM card for a specific country. Regional SIM, kung pupunta ka sa different, for example, Asia or Europe, pwedeng isang eSIM na lang yung bilhin mo. Sa Asia, for example, hindi lahat ng Asian countries pero yung mga usual na Asian countries na pinupuntahan ng mga Pilipino, kahit isang eSIM na lang, pwede mo na siyang magamit sa buong Asia. Or not buong Asia, sorry. Sa 14 countries in Asia. Tapos merong global. Global siguro kahit magpunta ka ng Asia, Europe, US, isang eSIM na lang. So, ngayon magpupunta ako sa Thailand tsaka Vietnam. So, pwede kong gamitin yung regional, 'di ba? Parang Asia na SIM kasi magagamit ko siya both. Pero mas mahal kasi yung regional eh. Kinumpare ko siya sa like magdadalawang local ako. Mas mura yung paisa-isa. So, nag-isang local SIM ako for Thailand, and then mga 500 pesos, 50 gig. And then sa Vietnam, mas mahal yung SIM sa Vietnam, parang mga 1,000 pesos yata. Tapos mga 5 or 10 gig lang. Sa Thailand, napakamura ng SIM card, no? Sa Vietnam nga, pansin ko medyo mas mahal ang SIM card sa Vietnam. Ilang beses na ba natin to sa Thailand? Probably may 4th or 5th visit to Thailand. So, siguro yung kinaibahan ng visit ko na to is hindi ako masyado magtutour, or actually wala akong binook na kahit na anong tours, or wala akong mga touristy things na masyadong gagawin. Kasi nga it's our 4th visit na. 3rd visit ko sa Bangkok. And feeling ko naman yung first 2 visits ko sa Bangkok is marami na rin ako mga touristy things na nagawa. So this time I just wanna be free, and wala akong ginawang itinerary. So, I just really wanna, this time gusto ko mas makamit ng more locals, and then mas ma-learn yung Thai culture, and mas ma-immerse yung self ko sa, ang daming sinabi guys. Gusto ko lang talagang umaura. Yun yung summary. Gusto ko lang umaura for this vlog. So, wala akong masyadong touristy things na gagawin. And then wala rin akong itinerary, parang wala akong sinusunod na
na gagawin. So let's just go with the flow. Hey guys, so touchdown Bangkok, Suvarnabhumi International Airport. Nakita nyo na naman to sa mga previous Thailand ko, no? So yan, konting pahagip na lang ulit. Ayan, sa carousel number 22 daw yung baggage. Actually wala naman akong baggage, pero parang puno kasi yung yung plane, so pwede daw mag-voluntarily na ipa-baggage yung hand carry ko. For free naman yan. So pina-baggage ko na lang kasi nga daw puno yung yung cab. Ano ba yung tawag sa taas? Yung bin. Hala, sumunod ako sa kanila, baka mali ang sunod. Tama ba? Kasi parang connecting flights to, baka ayun pala, arrivals 170. It's already 12 sa Philippines, 11 sa Bangkok. 1 hour behind pala yung Bangkok, guys. So it's already 11 AM. Ang biyahe mga 3.5, tama ba? Mga ganun. Mga 3.5 hours. 11, tapos mag-check-in ako ng 2, 12, 1, 2. So may 3 hours pa. Magla-lunch na lang muna siguro ako sa city. Tapos mag-check-in tayo sa hotel. Hostel pala ako, guys, dito sa Bangkok. As usual, as a tipid traveler, hostel lang, guys, kasi para lang may iiwanan tayo ng bag. And then siguro ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro magmo-malling ako sa mga Siam Paragon, yung Central, yung magkakatabing tatlong mall. And then tonight, I'm not really sure, party agad. O party na agad tayo tonight, or sauna. Parang aga pa para mag-sauna. Siguro hindi ko alam. Pero okay lang, like wala talaga akong plans. Gusto ko lang ang saya nung Aeralu, yung eSIM. Kasi, di ba, in-install ko na siya, or bumili na ako ng package sa Philippines pa lang. Tapos, sa settings yung cellular, ganun. I-change mo lang yung gagamitin mong SIM, di ba, yung i-off ko yung primary SIM ko, which is Globe. Tapos, i-on ko yung eSIM ko. Sa settings lang, guys. Tapos, pagka-on ko ng data ng eSIM, may data na ako agad. Hindi na siya hassle kagaya nung last natin mga travel na pagdadating ko, wala akong data, di ba, nakiki-wifi pa ako sa airport, tapos hanapin ko pa yung mga SIM card dito na booth, gano'n. Ito, pagkakadating mo, meron ka na agad, may eSIM na ako. Hi, kuya. Where do we go from here? I think this one, yeah. From Manila? Yeah, from Manila. Are you a blogger? Yes. So, ayun, meron na tayong SIM. So, may data na ako agad pagkadating ko pa lang. Wait lang, guys, kasi nasa immigration na ako. Mamaya na muna tayo mag-hello. Mamaya, ang dami na mga approachable dito ng tao ngayon. So yun, guys, nakalagpas na tayo sa immigration. Wala namang questions ang immigration. Pag kailangan mo lang ng yung passport mo, yung boarding pass mo, tas mga biometrics, and then all good in the hood. Tapos nung narinig ko kanina sa airline, ang baggage daw is nasa carousel number 22 ba yung rinig ko? Basta 20 plus, ganun. Ayan, 19 na to. May nakasulat naman, no, from Phnom Penh, Cambodia, from Xiamen. Okay, parang ayun na nga, 22. Para nakikita ko na yung logo ng Cebu Pacific. Kasi meron na dito mga SIM card, money exchange. Pero again, wala naman akong binook na anything. So wala akong kukunin dito sa airport. Ang kailangan ko lang magpa-exchange ng money. Hindi ko alam kung mag-withdraw ba ako or may peso ako pero maliit lang, mga 8K, gano'n. Or less, baka less pa nga. Kasi nag-dinner pala kami kagabi, so nabawasan na yun ng mga 3K. Baka 5K lang pala. 5K lang pala yung pera ko.
So ayun guys, magpapalit na lang ako ng pera. Nakalimutan ko yung magandang papalitan ng pera. Di ba sinabi ko yun sa last kong Bangkok na vlog? Nasabi nila Cedric, nila Max na maganda daw papalitan. Tapos nagpapalit nga ako, ang ganda, para yung charge niya mga hundreds lang, ganun. 200, ganun. Check natin sa pinaka baba, yung sa may parang MRT. Sa pinaka baba yun, naalala ko. Pupuntahan muna natin kung nandun. Pag hindi ko makita doon, hanapin ko yung pangalan niya sa vlog ko. Alam ko sinabi ko yun sa vlog ko. Nakalimutan ko na. Kaya yung ibang ng mga nagtatanong sa akin, minsan hindi ko rin alam kasi sa dami na pinupuntahan ko, nagmi-mix na yung mga pangalan ng mga money changer, mga ganun. Hindi ko na maalala talaga lahat. Tsaka hindi ko siya na-research in advance kasi nga wala akong oras talaga. Yung mga trips ko like 2 weeks or 1 week lang yung pagitan. Tapos yung pagitan na yun, busy pa kami sa trabaho. So ngayon ngayon na lang lahat. Hindi ako yung masyadong ma-plan na traveler. Ano lang ako, like chill. Kaya daming ligaw, di ba? Kanya-kanyang kanya-kanyang trip. Pero sometimes naman kapag like marami akong time or malayo pa yung trip, nagre-research naman ako. It's just that this time hindi ako masyadong nakapag-research kasi nga pang 4th time ko na naman sa Bangkok. So go with the flow na lang tayo. Ayan, airport Relink. Ayan, di ba alam niyo na naman to, yung departure sa 4th floor, restaurants 3rd floor, 2nd floor yung arrival, yung mga bus and public transport mga taxi ba yan, 1st floor. Pero pupunta tayo sa basement. Ayan, yung airport Relink. Baba pa tayo. Pwede kayong mag-bus, pero ang alam ko kasi na way is yung MRT. Pero mas hassle yun kasi palipat-lipat. Basta from here, ang naalala ko lang from the airport, sasakay ako ng airport rail link papuntang Phayatay. Tapos from Phayatay, lilipat ako ng parang city MRT, city train. Ito kasi itong airport train kasi itong sasakyan ko. Tapos doon na. Basta ang hotel ko pala is malapit sa Silom. So Silom is more of a, I think, gay district, no? Para mas malapit tayo sa mga bars, mas malapit tayo sa mga party areas. So doon na lang ako stay ngayon. So yun guys, nalaman ko na yung pangalan ng money changer. Sinay ko sa vlog ko. Happy Rich. Happy Rich. Happy Rich. Ayan na guys, so may pera na tayo. Bibili na tayo ng MRT ticket. Inisip ko kung bibili ba ako ng MRT card, yung parang niloloadan lang, or single journey. Kasi last kong Bangkok, ang mode of transportation ko talaga is motor. Kasi mas madali kasi yung para mag-book ka ng Grab motor, Grab bike. Grab bike patawag doon? Grab motor. Grab bike, kasi mas madali siyang makapunta from point A to point B. Kaso ang disadvantage lang, nangingitim ako. Umiitim ka sa arawan, or minsan delikado kasi yung mga driver, mabilis din sila patakbo singit ng singit. But let's see how it goes. Pag mag-grab car naman ako, medyo mahal ba yung grab car dito? Nalimutan ko na. Sa Vietnam ang mura ng grab car. Kaya kahit mag-car ka doon, carry lang. Dito hindi ko na maalala kung mahal ba. Parang Pilipinas siguro. Ang ticket, wait lang, patingin lang ako ng mapa. You are here. Dito tayo sa Suvarnabhumi. Kailangan kong tignan mo, wala pa yung city dito kasi nandito pa siya sa maraming train. So from the airport, pumunta tayo sa Phayatay. Nabura lang, pero Phayatay yan. Tapos from Phayatay, lilipat ako ng Green Line. Mamaya ko na problemahin. Basta punta muna tayo ng Phayatay. From the airport, pupunta tayo sa Phayatay station. Tapos mamaya na ako mamumroblema kung ano yung next na gagawin. Let's cross the bridge when we get there, okay? Medyo nagugutom na ako. Mas ba? 12:20. Lunch time na kasi. Nakain na ba muna tayo dito?
Kaya muna tayo? Okay, kaya muna tayo. Oo, kasi medyo matagal yung biyahe, more than 1 hour. Makakapunta tayo sa hotel mga 2 PM. Sakto check-in. Sige, kaya na muna tayo. Kasi meron naman mga kainan dito, guys. Yan, may 7-Eleven dito. Naalala ko dito ako kumain last time. But siguro let's try naman yung hindi 7-Eleven. Nakakahiya naman sa mga nanonood. Sabihin, 7-Eleven lang yung afford ni Marvin. Which is true naman. Pero, syempre for the vlog, kunyari marami akong pera. This one, I wanna try this. Thai street food. Ayan o. Ayan, 210. Siguro mga 300, 400. That's enough. That's okay. Oh, Wagyu beef. How much is this? Sige, dito na tayo. Or check mo natin yung check mo natin yung 7-Eleven. Hindi pa rin talaga, guys. Tinatry ko na pasosyal. Pero check mo na natin kasi mas mura dito. Baka mukha namang masarap. Okay. Magkano? 60, 78, 66, 78, 66. O, dito sa 7-Eleven, 66 baht. Dun sa restaurant, magkano yan? 210 baht. 66. Oh, parang times 3. 7-Eleven na lagay. 66 baht. Magkano lang yun? 100 pesos. Or doon na tayo. Magpa-restaurant na tayo. Afford ko naman. It's just that choice ko lang na hindi bilhin. Kasi may iba namang options na hindi naman ako magsasuffer. Like, okay naman yung itsura ng pagkain. I'm just being practical. But I am rich. Charot. Ito guys, bumungad agad sa akin itong mga parang inhaler. Sikat to sa Bangkok, guys. Pag mag-Bangkok kayo, bili kayo ng ganito. Ito pinasalubong ko the last time sa parents ko. Or kahit ako ginagamit ko kapag barado yung ilong ko. Sarap nito. Inhaler yan. Poison. Dito sa 7-Eleven meron agad. Drop it like it down now. Drop it like it down now. Drop. Now we so bumili lang ako ng ham and egg sandwich. May pa Merry Christmas pa si Mayor. And then bumili ako ng banana, 2 Thai banana, and itong Vitamilk na milk tea, Thai milk tea. Yan, natikman ko na, actually masarap. Ang total lang was 78 baht or mga 120 pesos. Hindi rin kasi ako like super gutom. Okay na to kasi nagda-diet ako. Nagda-diet ako kasi nandito tayo para lumaban at ibandera ang Pilipinas. Bawal kumain ng marami. Okay guys, kain lang ako and I'll see you later. Sige, sama ko na lang kayo, no? Ganyan kayo eh. Clingy kayo. Ayaw na talagang nagpapaan. Okay. May ham and cheese pala, hindi pala ham and egg. Ham cheese sandwich. Good. But you know what? Kainin natin itong Vitamilk kasi at tinikman ko na ng konti kanina. Sarapan ako. Thai milk tea na para may soy. Nung dati nag-gym-gyman pa ako, lagi ako nagsusoy. Good if may kayo sa soy. Pero if not, kasi may mga friends ako na ayaw nila sa soy milk eh. Ayan guys, yung restaurant na sinasabi ko na sana dyan tayo kakain. Ayan, meron silang sariling upuan, mas tahimik, mas comfortable. Tayo naman, nandito lang tayo. Ay, may afam. Sa may upuan. Yung tinatawag natin the gap between the rich and the
cute. Look up with the rich and the poor. Hindi naman ako like poor, pero hindi rin ako rich. Ay, parang sinabi kong rich ako kanina, binabawi ka na pala. I'm just living a comfortable life. But ako kasi like, hindi kasi ako like pinanganak na mayaman. Although mukha lang ako mayaman kasi yung skin ko pa mayaman. Hindi guys, mahirap kami. Pinanganak kasi akong ano lang, simpleng buhay. So hindi siya like hindi siya malaking adjustment sa akin yung pagkain sa ganito 7-Eleven, tapos parang may okay naman na space doon. Afford ko naman yun, grabe naman kayo sa akin. Okay. Baka sadyang jologs lang talaga. Pero nga, parang hindi naman siya like malaking adjustment sa akin. Kasi dati ganito naman kami. Hindi dati. Hindi nga kami maka-afford ng 7-Eleven eh. Parang ano lang kami, sari-sari store, di ba? Hindi kami nakakabili ng 1 kilong asukal. Yung binibili namin yung parang pinaplastic-plastic lang na asukal na tig-dos lang. Kasi we're just living on a day, hindi. Di ba paycheck to paycheck? Yung kami parang ano, yung money lang namin for the day, ganun. So wala na kami, hindi na namin alam kung anong money namin the next day. Kung ano lang yung kita nung mga ano namin, lola parents for the day, yun yung gagastusin namin. So yung afford lang namin na asukal, yung mga tendidos o yung mga nakasashay lang, hindi namin ma-afford yung mga 1 kilo of sugar, ganun. So at least ngayon naman, afford ko na naman yung 1 kilo of sugar, pero hindi pa natin afford yun. Tsaka afford ko rin naman yan, yan naman yun sa ang dami na nang pinuntahan ng usapan natin. Tara na guys. Pero kambusin ko lang tong saging ko. Pero maliit yung saging na nabili ko. In real life, malaki yung mga... Uy! Hindi naman lahat. Pero based on my experience, generally and figuratively, meron tayong mga apong na lumalapit sa atin. Hindi na ako yung nagharap nun or sila yung lumapit, kasi parang kasalanan ko pa na lapitin ako. Joke lang. Yan na guys, bibili na tayo ng ticket dito. Again, dito yung bilihan ng ticket, tapos dito sa may left, ayan, yung area na yan na maluwag, nandyan yung Happy Rich, no? So diretsuhin nyo lang yan kasi nandyan yung Happy Rich. Parang inulit ko lang yung sinabi ko. Distract kasi ako dito sa Afam Kala. Okay, so English. So dito ako sa Suvarnabhumi. Ayun lang ako sa pinaka last station lang nitong airport rail link, Phayat Thai. 145 baht. Tapos ilalagay ko na yung pera ko dito. 100 baht. Please wait. Ito siya. Ang cute. Ganito lang yung ano nila. Parang token. Tapos ito yung aking change. Change for good. Let's go to Phayat Thai. Tingnan mo yung ano nila. Parang 10 pesos din sa atin. 10 baht. 10 baht ba? No? Parang 10 pesos. Oh, diba? Nakaka-proud. Wala akong masyadong ligaw moments dito sa Thailand kasi kaka-Thailand ko lang. Fresh pa sa memory ko. Pero kapag mga after 2 years na yan, nakalimutan ko na yan. Nakalimutan ko na kung saan yung daan. Ngayon bago lang kasi, so wala akong ligaw moments dito sa Thailand, sa Bangkok kasi fresh like dami. So yun guys, from Phayat Thai, wala daw direct train papuntang Silom or mga ba Samyan, ganun. Basta magkatabi lang yung Silom tsaka Samyan, doon yung hotel ko. So dito daw muna ako from Phayat Thai, punta ako ng Saladang. And then from Saladang, doon ako makakabili ng train to Silom or to Samyan. So yun guys, sabi ni Google parang from Saladang, diba? From airport, nag-train ako to Phayat Thai. Tapos Phayat Thai to Saladang.
Tapos pinapaliwan pa ako ng isang train, pero actually 15-minute walk na lang yung hostel ko from Salaydang. So hindi na ako titrain, lakarin ko na lang tong 15 minutes, okay? Meron pang donkey dito. Don Quixote. Lalakad lang ako guys, medyo mainit pero laban lang. Tapos parang matutulog muna ako guys kasi wala akong tulog today. Like konti lang tulog ko, mga 2 hours lang yung tulog ko kagabi. Tapos sa plane hindi ako masyado nakatulog. So I think matutulog muna ako mamaya para mamaya pagkagising ko gabi, ready tayong umawra. Charay. Kasi yun yung goal. Charot. The kitchen, free biscuits, free coffee, free tea, all time of the day. Pero hindi ko pa na-try, pero free daw lahat yan. So, may table lang dito. The elevator. Ano to? Lagay ng mga shoes namin kasi bawal yung shoes sa taas. This is the front desk. And this is the co-working area.